Nagpapatuloy ang diplomatic efforts upang mabuksan ang Rafah border crossing at mailikas ang lahat ng foreign passport holder sa Gaza at makatawid sa Egypt. Ayon sa Department of Foreign Affairs, anumang araw na ngayon, posibleng buksan ito. Kabilang sa mga nag-aabang ng reopening ng passage ang mahigit 100 kababayang nais makauwi na ng Pilipinas. Ang sabi lang nila, sabi ng Israeli, it could be any day now na magbubukas. So, kailangan handa yung ating mga kababayan at nagipag-ugnayan si Ambassador Fred Santos sa kanila, sa ating mga kababayan sa may Gaza side, sa southern Gaza, malapit sa border. Aminado naman ng Foreign Affairs official, hindi maganda ang sitwasyon ng mga kababayan sa border crossing dahil nauubusan na ng supply ng pagkain at tubig. Well, hindi ideal. Hindi ako magsisinungaling na napakaganda ng situation nila. Hindi po. Kasi border, may balita kami yung isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food, no? Alright, there are about 78 na nasa border pero hindi at all the time may 78 kasi yung iba, dahil ilang araw na naghihintay, pupunta sila sa other parts of southern Gaza at nakakahanap ng lugar. No? May mga lugar na may isang Pilipina, inaalok yung bahay niya kung saan naniniraan mga ibang mga Pilipino. Okay, so they are safe. The question is, kamusta na yung kanilang supplies, no? At saka syempre, may blockade, no? So limited yung food and electricity sa Gaza. Ang Rafah crossing ang pinakatimugang labasan mula sa Gaza at kalapit ng Sinai Peninsula ng Egypt. Ito na lang ang natitirang daanan para makapasok sa Gaza ang mga kinakailangang humanitarian aid. Sinabi ng Israeli ambassador sa amin na tinatalakayin nila ng Egypt government yung proseso ng bukas kasi both sides don't want ayaw nila na gagamitin itong pagbubukas para may makatakas na Hamas, no? Para may papasok sa Egypt or vice versa, may papasok naman na nagpapanggap na aid yung pala ammunition. So, una nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatiling prioridad ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Gaza na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Samantala, darating na sa bansa mamayang hapon ang first batch ng mga Pilipinong nagpapasaklolo sa Philippine government upang makabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Batay sa ulat ni Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, nasa 35 mga kababayan sa Israel ang nanghihingi ng tulong para sa repatriation o pag-uwi sa bansa. 17 sa kanila ang makakauwi na ng Pilipinas ngayong araw. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.